Ngayon, gusto kong magpatuloy sa 24 na dibisyon. Ngayon, nais kong pag-usapan ang tungkol sa mga pari. Kaya ang salita ng buhay ngayon ay nagmula sa unang Kronika 24, talata 1 hanggang 3. Isa Kronika 24, talatang 1 hanggang 3. Babasahin ko ito para sa iyo. Isa ito ang mga pangkat ng mga inapo ni Aaron. Ang mga anak ni Aaron ay sina Nadab, Abihu, Eleazar at Itama. Ngunit sina Nadab at Abihu ay namatay bago ang kanilang ama at walang mga anak na lalaki. Kaya't sina Eleazar at Itama ay naglingkod bilang mga pare. At si David kasama si Jadok na anak ni Eleazar at si Ahimelech na anak ni Itama ay hinapi sila ayon sa kanilang mga tungkulin para sa kanilang ministeryo. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Tama, may malaking grupo na tinatawag na mga Levita. Sa kanila, may apat na magkakaibang tungkulin at nalaman na natin ang tungkol sa manggagawa sa templo. Ang manggagawa sa templo ay karaniwang tinatawag na Levita, tama ba? Kaya sa malaking grupong ito ng mga Levita, ang maliit na grupo ng mga Levita na tinatawag na manggagawa sa templo. Tama ba? Nung nakaraang linggo pa yon. At ngayon ay pag-uusapan natin ng grupong ito na tinatawag na mga pari. Tama ba? Kaya upang maging pare, ano ang mga kinakailangan sa prerequisite? Ano ang mga kondisyon para maging isang pari? Una, dapat silang mga biological na levita, tama ba? Hindi maaaring magmula ang isang pare sa ibang tribo kundi sa tribo ng mga levita, tama ba? Kaya upang maging pare, ang unang kondisyon ay dapat silang maging mga levita. Ang alawang kondisyon ay kailangan silang maging mga anak ni Aaron, tama ba? Kaya ang pamilya ni Aaron ay binigyan ng tungkulin ng pagiging pare at ang tungkuling iyon ay dumadaloy sa mga anak ni Aaron. Tama ba? Kaya kung titingnan mo ang Exodo 28, talata 1, sinasabi nito, kung gayon ay ilapit mo ang iyong sarili sa iyong sarili. Si Aaron na iyong kapatid at ang kanyang mga anak na kasama niya mula sa mga anak ni Israel upang mga siwa bilang saserdote. Para sa akin, sina Aaron, Nadab, Abihu, Elhazab at Itama na anak ni Aaron. Kaya ang mga anak na ito ni Aaron, apat na anak na kasama ni Aaron, kaya sila ang maglilingkod bilang mga pari. At pagkatapos nun, ang mga anak ni Aaron o mga inapo ni Aaron, masasabi nating sila ang dapat maglingkod bilang mga saserdote. At kung babasahin mo ang 1 Chronica 24, versikulo 2 to 3, 1 Chronica 24, versikulo 2 to 3, sinasabi nito, ngunit sina Nadab at Abiho ay namatay bago ang kanilang ama at walang mga anak na lalaki. Kaya nung una, may apat kaming anak na lalaki. Ngunit dalawa sa kanila ang namatay dahil gumamit sila ng apoy na hindi naman ipinagkaloob ng Diyos, di ba? Kaya dahil doon, namatay sila. Kaya dalawang anak na lalaki na lang ang natila. Aaron, di ba? Sila Elaza at Ithamar, tama ba? Kaya ang dalawang pamilyang ito. Ibig kong sabihin, ang lahi, di ba, ay naging lahi ng mga saserdote sa Israel. At sinasabi sa talata 3, at si David kasama si Jadot sa mga anak ni El-Azhar. Kaya mula sa lahi ni El-Azhar, si Jadot ay nagmula at si Ahimelech sa mga anak ni Itama. Kaya mula sa lahi ni Itama na pinagmula ni Ahimelech. At mula roon, 24 na pangkat ng mga pari ang nabuo. At nagsilbi sila ng naayon, tama ba? Pero isa sa mga ibig kong sabihin, ang medyo interesanteng kwento na gusto kong pag-usapan tungkol dito, Zadok, ay pagdating sa Babong Tipan, alam mo na may dalawang pangunahing grupo sa mga Hudyo, tama ba? Sa mga Hudyo, mayroong dalawang pangunahing grupo na inaangkin ang kanilang sarili bilang mga matuwid na tao at di lang tunay na mananampalataya, tama ba? Di lang mga tapat na mananampalataya. Sila ang, gaya ng nakikita mo, ang mga Pariseo at Saduseo, tama ba? Mga Pariseo at Saduseo. At ang salitang Hebreo para sa mga Pariseo, na Pariseo, ay hanggo sa salitang Hebreo rito. May papakita ko na ngayon sa iyo ang Hebrew font. Salamat sa Diyos. Inayagan naman, salamat sa Diyos. At isa itong parash-parash.
Ang ibig sabihin ng parash ay paghiwalayin o maaari rin natin itong isalin bilang ihiwalay, tama ba? Kaya ang mga pariseo ay ang mga taong gustong ihiwalay ang kanilang mga sarili. Tama? Para sa Diyos, sa Biblia, ano ang ibig sabihin ng paghihiwalay? Ang maging banal, hindi ba? Kaya ang mga pariseo, ang ibig kong sabihin, ang kanilang orihinal na ideya, ang kanilang pagsisimula ay gusto nilang maihiwalay. Gusto nilang mahiwalay sa mga kasalanan ng mundong ito. At gusto nilang mahiwalay sa mga makamundong pagnanasa at mga bagay na tulad niyan. Gusto nilang ihiwalay ang kanilang mga sarili. Gusto nilang ilaan ang kanilang mga sarili para sa Diyos. Gusto nilang maging mga banal na tao. Kaya sa huli, ano ang nangyari? Ang mga pariseo ay maraming batas, patakaran, at tuntunin upang maging banal o maging banal. Naging legalista sila dahil iyon ang kanilang layunin. Gusto nilang maging banal sa harap ng Diyos. Gusto na nilang maghiwalay. Gusto nilang mapaghiwalay. Kaya nagtakda sila ng maraming tuntunin kung paano mahiwalay sa Diyos, kung paano maging banal para sa Diyos. Paano mo mapapanatili ang kabanalan, di ba? At mga bagay na tulad niyan. Kaya naman pinag-aralan nila ng husto ang batas, di ba? At napakahigpit ng kanilang pamumuhay, hindi ba? Kaya sa termino mayon, parang mga scholar sila. Para silang mga propesor sa mga seminaryo at kolehiyo ng teolohiya, tama ba? At kung tatanggapin lamang nila si Jesus, iyon sanang perpekto, hindi ba? Sapat sana yon para sa kanila at perpekto para sa plano ng Diyos. Pero hindi nila ginawa, di ba? At ang pangalawang grupo ay tinatawag na mga Saduseo, tama ba? Mga Saduseo. At ang salitang Saduseo na ito ay nagmula sa salitang Hebreo na Zadok. Zadok. Natatandaan mo ba? Ang pangalan ng anak ni El-Azal ay Zadok, hindi ba? Isa sa mga pari, isa sa mga sikat na pari. Nasa linya ni El-Azal si Zadok, di ba? At ang mga Saduseo na ito ay nagmula sa hinango sa salitang Hebreo na Zadok. Kaya ano ang mga Saduseo? Ano ang mga kahulugan? Ano ang mga pagkakakilanlan ng mga Saduseo na ito? Sila ang pagtitipon ng mga pari, tama ba? Ang mga Saduseo ang pagtitipon ng mga pari. At ang ay nangangahulugang matuwid. Ang ibig sabihin ng ay matuwid. Kaya bilang isang pari, nais nilang maging matuwid na mga taong ito. Nais nilang maging mabubuting tao. At sila ang mga inapo ni o masasabi nating ang mga tao ng masasabi natin. Kaya sila ang mga tao mula sa mga taong mula sa lahi ni. Gayunpaman, isa pa, ang mga pari sa kulturang Hudyo ang mga pinuno ng bansa, tama ba? Kaya sila ang mga makapangyarihang tao, sila ang mga maimpluwensyang tao, at sila rin ay mga mayayaman, hindi ba? Kaya ang mga Saduseo na ito, kumpara sa mga Pariseo, masasabi natin, tama ba? Mas mataas ang pagtingin sa mga Saduseo, hindi ba? Nasa mas mataas na posisyon, di ba? At mas mayaman sila, mas sikat sila, di ba? Gayunpaman, sila ay tiwali noong panahon ni Jesus, tama ba? Ibinebenta at binibili pa nga nila ang posisyon ng pari, posisyon ng mataas na pari, di ba? Kaya marahil dahil sa katiwaliang ito, hindi naniwala ang mga Saduseo sa tatlong bagay, tama ba? Lahat sila ay galing sa mga Hudyo, tama ba? Silang lahat ay mula sa mga Hudyo. Parehong linya, parehong lahi, di ba? Ngunit kalaunan ay hindi sila naniwala sa tatlong elemento. Ano ito? Ano ang mga ito? Una, ang muling pagkabuhay. Hindi sila naniwala sa muling pagkabuhay. Pangalawa, hindi sila naniniwala sa anghel, tama ba? At pangatlo, hindi sila naniniwala sa espiritu. Samantalang ang mga pariseo ay naniwala, tama ba? Kaya ang ibig kong sabihin, upang ipakita ang isang lubhang kawili-wiling eksena ay makikita sa mga gawa 23, talata 6 hanggang 9. Mga gawa 23, talata 6 hanggang 9. At itong mga pariseo at saduseo, hindi sila magkasundo, tama ba?
Isa mula sa linya ng pamilyang may mataas na kapangyarihan, tama ba? At isa mula marahil sa mahihirap, ngunit mas dalisay at mas iskolab na mga tao, tama ba? Isa na galing sa politika at may pera at kapangyarihan, di ba? Kaya ang dalawang grupong ito ay hindi talaga naging maayos ng mag-isa. Kaya, mga gawa 23, talata 6 hanggang 9, babasahin ko ito para sa iyo. Ngunit nang mapansin ni Pablo na ang isang bahagi ay mga Saduseo at ang iba ay mga Pariseo, sumigaw siya sa Sanedrin, mga kapatid, ako'y isang Pariseo, anak ng isang Pariseo. Ako'y nililitis dahil sa pag-asa at muling pagkabuhay ng mga patay. At habang sinasabi niya ito, may lumitaw na isang. Nagkaroon ng pagtatalo sa pagitan ng mga Pariseo at mga Saduseo at nahati ang kapulungan. Sapagkat sinasabi ng mga Saduseo na walang pagkabuhay na maguli ni anghel ni espiritu. Ngunit kinilala silang lahat ng mga Pariseo. At nagkaroon ng malaking kaguluhan at ang ilan sa mga eskriba na kakampi ng mga Fariseo ay nagsitindig at nagsimulang makipagtalo ng may matinding init na nagsasabi, wala kaming masumpungang masama sa taong ito. Kung sakaling may isang espiritu o isang anghel na nakipag-usap sa kanya, kaya ano ang nangyayari? Dinala si Pablo sa kanyang konseho upang mahatulan, upang magkaroon ng litisin, tama ba? At napagtanto niya na ang bahagi ng mga tao ay mga Pariseo at ang bahagi naman ay mga Saduseo. Kaya nang malaman yan, sinabi ni Pablo, mga kapatid, ako'y isang Fariseo, tama ba? At saka nang sandaling sinabi niyang Pariseo siya, lahat ng Pariseo ay bumaling sa pagtatanggol, tama ba? Kapatid natin siya. Hindi natin siya pwedeng ibigay sa mga Saduseo, di ba? Kaya ang mga Pariseyong ito ay tumigil sa paglaban. Ang pagtatanong kay Pablo o pagtigil sa pagdududa kay Pablo, sa sandaling sinabi niyang siya ay isang Pariseo, ang mga taong ito, ang mga Pariseo, ay naging mga tagapagtanggol ni Pablo. At pagkatapos ito ay, paano ito? At pagkatapos ay sinabi ng isa sa kanila, wala kaming nakitang mali kay Pablo. Ipinagtatanggol nila si Pablo ngayon sa konsehong ito at sinasabing wala kaming nakitang mali dahil isa siyang Pariseo. Hindi namin hahayaang kunin mo yan, di ba? Ipagtatanggol namin siya. Kaya wala kaming nakitang mali sa kanya. At sa tingin ko ito ay isang uri ng katatawanan na sila. Sinabi ng taong ito, ipagpalagay na may isang espiritu o isang anghel na nakipag-usap sa kanya. Ibig kong sabihin, ito ang mga bagay na hindi pinaniniwalaan ng mga Pariseo, hindi ba? At ang mga Pariseong ito, sinasadya, di ba? Sinasadya kong gamitin ang ganitong uri ng salita para sugurin ang mga Saduseo at protektahan si Pablo. Sabi niya, ipagpalagay na may isang espiritu o isang anghel na hindi mo pinaniniwalaan na dumalaw kay Pablo at nagbigay sa kanya ng ilang pangitain. Kaya may sasabihin siya, mayroon siyang pangitain nais ipahayag. Ibig kong sabihin, para lang maunawaan ang ugnayan ng mga Pariseo at Saduseo at kung saan sila nagmula, tama ba? At pareho, gaya ng sabi ko, parehong grupo ang nilikha para sa mabubuting layunin, tama ba? Na may mabuting layunin na maging dalisay, maging banal, maging matuwid, hindi ba? Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, pumapasok ang mga katiwalian at kasalanan o pumapasok ang pagmamataas, tama ba? At hindi nila mapagtanto at hindi nila matanggap si Jesu Kristo. At dahil dyan, itong dalawang potensyal na mabubuting tao, tama ba? Nabigo ang kanilang layunin at naging mga taong kilala natin bilang mga sumasalungat, tama ba? Mga taong sumasalungat kay Hesus Kristo, tama? Sige, balikan natin ang pari na yon, di ba? Kaya ang pari ang nagsasagawa ng ritual o mga sakripisyo, masasabi natin, tama ba? Ang pari ang siyang namamahala ng ritual. Ang salitang Hebreo para sa pari ay kohen, kohen, gaya ng nakikita mo sa screen. At ang ibig sabihin nito ay ang nagsasagawa ng ritual, ang nagsasagawa ng mga seremonya, tama ba? Sa makatuwid, bagamat ang posisyon o ang tungkulin, katungkulan, pari ay itinatag sa bundok Sinai sa pamamagitan ng batas ni Moises, tama ba? Nauna nang umiral ang pari, di ba?
Ang nag-alay ng sakripisyo sa Diyos ay dapat ituring na pari, hindi ba? Bagamat ang pangalan o titulong pari ay ibinigay o nilikha noong panahon ni Moises, masasabi nating siya ang nagsagawa ng ritual o sakripisyo sa Diyos. Tama ba? Dapat silang ituring na mga pari. Kaya sa Biblia, ang unang lugar na ginamit ang kohen na ito ay sa Genesis 14, versikulo 18 para kay Melchizedek, hindi ba? Genesis 14, versikulo 18, sinasabi nito, si Melchizedek, hari ng Salem, ay naglabas ng tinapay at alak. Ngayon siya ay isang pari, pari ng kataas-taasang Diyos. Kaya sa pamamagitan niyan, ano ang mauunawaan natin? Nagbigay siya ng sakripisyo, nagbigay siya ng pagsampar. Naglingkod siya sa Diyos, di ba? Gayon din, hindi lamang si Melchizedek, kundi pati na rin sa Genesis 12, talata 7. Genesis 12, talata 7. At napakita ang Panginoon kay Abraham at sinabi, sa iyong mga binhi ay ibibigay ko ang lupain ito. Kaya't nagtayo siya ng isang altar para sa Panginoong nagpakita sa kanya. Kaya itinayo rin ni Abraham ang dambana at nag-alay ng handog, nag-alay ng hain, naglingkod sa Diyos. Ang pari ang namamahala sa ritual. Sa makatuwid si Abraham. Dapat ituring na pari, hindi ba? Sacerdote si Abraham, di ba? Si Abraham ay isang pari. Pagkatapos ay Genesis 26, talata 25. Genesis 26, talata 25. Kaya't nagtayo siya roon ng isang dambana at sinambitla ang pangalan ng Panginoon at itinayo ang kanyang tolda roon at humukay doon ang mga alipin ni Isaac ng isang balon. Kaya ang Genesis 26 ay tungkol kay Isaac, tama ba? Nagtayo rin si Isaac ng isang altar at nag-alay ng handog hain sa Diyos. Kaya pari rin si Isaac, di ba? Si Isaac ay isa ring pari. Pagkatapos ay Genesis 35, talata 3. Genesis 35, versikulo 3. Sinasabi nito, at tayo'y magtindig at umahon sa Bethel, at gagawa ako roon ng isang dambana. Sa Diyos na sumagot sa akin sa araw ng aking pagkabalisa, at sumaakin saan man ako nagtungo. Kaya si Jacob ito, hindi ba? Jacob. Nagtayo si Jacob ng isang altar. At nagbigay sa Diyos ng sakripiso. Kaya si Jacob ay isa ring pari. Mahal kong mga kapatid, tayo ang mga espiritual na inapo ni Abraham, hindi ba? Tayo ang mga supling ni Abraham. Lahat ng mga mananampalataya, tama ba? Tayo ang mga supling ni Abraham. Maraming maaaring ibig sabihin nito, di ba? Pero isa sa mga yon, masasabi ko ngayon, ay ang pagiging inapo ni Abraham ay nangangahulugan na tayo ay mga pari ng Diyos, hindi ba? Tayo ay pari ng Diyos. Dahil si Abraham ay isang pari. At saka, ang priest ay lumipat lang sa pamamagitan ng kanyang bloodline, di ba? Ang mga inapo lamang ni Abraham ang maaaring maging pari. Ganoon itinatag ng Diyos, hindi ba? Ang mga Levita, tama ba? Ibig kong sabihin, basta't Levita ka, maaari kang maging Levita, tama ba? Pero pari, dapat ay inapo ka ni Aaron, hindi ba? Pero gaya ng nakikita natin, pari si Abraham, di ba? At ang mga inapo ni Abraham ay pawang mga pari, nakikita natin. Sa makatwid, kung tayo ngayon ay mga supling ni Abraham, gaya ng sinasabi ng Biblia, tayo ay tinatawag bilang maharlikang pagkasaserdote. Tayo ay tinawag upang maging pari ng Diyos. Amen. Kaya't aking idinadalangin at binabasbasan kayong lahat sa pangalan ng Panginoon. Ngayong gabi, tinatanggap nating lahat ang ating tungkulin bilang isang pari, tama ba? At maglingkod bilang pari sa Kanya. Amen. At kung titingnan natin, kung paano hinirang ang mga pari. Ang mga pari ay hinirang sa pamamagitan ng pagpapahid ng langis, tama ba? Pagpapahid, pahiran ng langis. At ano ang seremonya? Pangalan ng seremonya, pangalan ng ritual na pagpapahid ng langis sa mga tao. Ito ay ordinasyon. Para sa pagtatatag ng tagapagdala ng tungkulin, tinatawag natin ang ordinasyon.
Para sa pagpapagaling ng may sakit, tinatawag lamang natin itong pagpapahid o pagpapahid. Gayunpaman, ang pagtatalaga ng isang may tungkulin o ang may katungkulan, tinatawag natin itong ordinasyon, tama ba? Kaya ang mga paring ito, tama, sila ay hinirang sa pamamagitan ng ordinasyon, tama ba? Ordinasyon! Sa aming simbahan sa Korean Presbyterian Church, Kanan, may tatlong posisyon para matanggap ang ordinasyong ito. Sila, gaya ng alam mo, ay pastor, di ba? Isang elder. At, pangatlo, inordenang deacon. Tama ba? Inordinahan bilang diakono. Sa tingin ko na ipaliwanag ko na nung ang ordinasyon ay mayroong instalasyon ng diakono na mayroon tayong dalawang magkaibang diakono sa simbahang Presbyterian. Ang ordinadong diakono natatanggap ng ordinasyon. Pero may isa pang kaunang diakono, tama ba? O pwede nating itong tawaging normal na diakono, di ba? Ang ibig sabihin ng normal na dikon ay bawat taon ay kailangan siyang bigyan, kailangan siyang italaga bilang isang dikon. Bagamat ang isang ordinadong diakono ay siya ay diakono magpakailanman. Ang ibig sabihin ng ordinasyon ay walang hanggan, tama ba? Ang ibig sabihin ng ordinasyon ay hanggang sa wakas, tama ba? Kaya ang matanda. Minsan, natanggap ng elder ang pagka-elder dahil natanggap na ang ordinasyon. Tama ba? Kaya ang elder ay mananatili magpakailanman. Tama ba? Pareho lang sa isang pastor, di ba? Kung nagtatrabaho man ako para sa simbahan o hindi, di ba? Ang pastor, ang pangalang iyan, ang titulong iyan, ay mananatili sa akin magpakailanman dahil ito ay ibinibigay sa pamamagitan ng ordinasyon. Ang ordinasyon ay nangangahulugang walang hanggang pangako ng Diyos. Ang walang hanggang pangako ng Diyos. Pangako at paghirang. Tama ba? Kaya, ang ordinasyon ay nangangahulugan ng pampublikong pagpapahayag ng isang tao ay ibinigay sa Diyos upang gawin ang kanyang gawain magpakailanman. Tama ba? Pero ang ibig kong sabihin, kapag pinag-uusapan natin ang pisikal na ordinasyon, tama, masasabi nating pastor, elder, at ang ordinadong diakono. Pero pagdating sa espiritual na ordinasyon, dahil sinasabi ng Biblia, tayo ang maharlikang pagkasaserdote ng Diyos, di ba? Kaya kung tayo ang pare, paano tayo nagiging pare? Sa pamamagitan ng pagdaan sa ordinasyon. Kaya mga elder, sigurado ako, ay tumatanggap ng espiritual na ordinasyon. Tama ba? At ang mga karaniwang tao, mga mananampalataya, sino mang Kristiyano, tama ba? Tinatanggap din nila ang espiritual na ordinasyong ito. Kung walang ordinasyon, hindi tayo maaaring maging pare. Pero sinasabi ng Biblia na tinawag tayo ng Diyos upang maging mga maharlikang pagkasaserdote, hindi ba? Kaya tayo ang mga taong tumatanggap ng pisikal o espiritual na ordinasyon. Amen? Amen. Kaya ang ordinasyon ay nangangahulugan na kailangan nating gumawa para sa Diyos magpakailanman hanggang sa wakas. Tama ba? Hanggang sa matapos ang buhay natin, di ba? Hanggang sa panahong iyon, ang ating tanging tungkulin, ang ating pangunahing tungkulin ay ang maglingkod para sa Kanya. Hindi naman tayo pwedeng basta-basta na lang on and off, di ba? Sa loob ng halos 3 taon, maglilingkod ako sa Kanya. Pero sa sumunod na 4 na taon, pagod na ako, sawang-sawa na ako, hindi ako maglilingkod para sa Kanya. Hindi iyon magagawa ng pari. Hindi iyon posible para sa mga taong inordenan. Kapag tayo ay naordenan, gusto man natin o hindi, mula ngayon, tayo ay lingkod ng Diyos magpakailanman. Ayo ay manggagawa ng Diyos magpakailanman. Kaya tingnan natin ang Eksodo 28, talata 41. Eksodo 28, versikulo 41, sinabi niya, "At iyong isusuot kay Aaron na iyong mga kapatid at sa kanyang mga anak na kasama niya, at iyong papahiran sila ng langis, at iyong itatalaga sila, at iyong papabanalin sila, upang sila'y makapaglingkod sa akin sa katungkulang saserdote." Kaya makikita natin na ang mga pari ay inordenan, pinahiran ng langis at inordenan. Kaya't dahil naglilingkod sila sa Diyos magpakailanman, ang mga inordenang tao ay nangangailangan ng pala. Espesyal na pagtatalaga, tama ba? Espesyal na pagtatalaga. Kaya ang paring ito ay kailangang dumaan sa masusing pagsusuri at masusing proseso ng paglilinis ng kanilang mga sarili.
Ang magpabanal at panatilihin ang kabanalan at ang pagiging banal o ang kalinisan sa harap ng Diyos. Pag-uusapan ko ang ilan sa mga ito. Una, tungkol naman sa kasal, kakaiba talaga sila, di ba? Kakaiba ang sistema at patakaran nila sa kasal. Kaya tingnan natin ang Levitico 21, versikulo 7 hanggang 8. Levitico 21, versikulo 7 hanggang 8. Sinasabi rito, hindi sila dapat mag-asawa ng babaeng nadungisan ng kanyang mana, ni hindi rin sila dapat mag-asawa ng babaeng hiniwalayan ng kanyang asawa, sapagkat siya ay banal sa anak ng lalaki. Kaya naman, malinaw na ipinapaliwanag at sinasabi sa atin ng banal na kasulatan o Biblia na sa sandaling mangyari ang mga bagay na iyon, ang isang itinalagang pari ay hindi na talaga maaaring magpakasal pa sa kahit na sinong babae. Hindi ba tama ang aking sinasabi? Sa madaling salita, talagang hindi ka na kailanman pahihintulutang pumasok sa sakramento ng kasal. Handa't ikaw ang pari, hindi ka maaaring magpakasal sa mga taong ito, di ba? Ang una ay isang patutot. Ang salitang Hebreo ay zana. Pasensya na, zana. Zana. At isa itong patutot. At ang patutot ay ang siyang. Ibenta ang katawan nila o makipagtalik sa ibang tao gamit ang pera, di ba? Ibinibenta nila ang kanilang katawan at para sa pera, di ba? Kaya sila ang halal. At pakalawa ay ang babaeng bastos. Ang salitang Hebreo ay halal. Butas ang halal, di ba? Ang ibig sabihin nito ay tinusok at ang ibig sabihin nito ay nadumisan. Ibig sabihin ay nadumisan. Kaya bastos na babae. Kaya hindi nila ibinebenta ang kanilang katawan. Hindi sila kumikita ng pera sa pamamagitan ng pakikipagtalik sa iba. Pero ito yung mga taong, alam mo na, para lang sa kasiyahan nila. Alam mo na, natutulog kasama ng ibang tao, di ba? Kaya isang babaeng bastos, halal ang lumitaw at sila ay nadumisan, tama ba? Kaya ang gumawa ng ipinagbabawal na sexual na relasyon. Ang taong gumawa ng ipinagbabawal na sexual na relasyon. Ang ikatlong grupo, ikatlong tao, babae ay isang diborsyadong babae. Ang salitang Hebreo ay garash. Kaya sa tingin ko pagdating dito, isang diborsyadong babae, may tanong tayo, hindi ba? Parang may mga tandang pananong na lumalabas sa ating isipan. Bakit? Ano ang problema sa isang babaeng diborsyado? Ngunit ayon sa kulturang Hudyo, ang babaeng diborsyado o ang babaeng kilaya bilang diborsyado ay iniisip ang si Maria, ang ina ni Heso Kristo, ng si Jose. Nang malaman ni Maria na may anak siya nang hindi niya ito sinipinan, ano ang sinubukan niyang gawin? Sinusubukan niyang makipaghiwalay kay Mary, di ba? Kaya ano ang sertipikado ng diborsyo o ang pag-anunsyo ng diborsyo o ang pagkilala sa diborsyo? Nakipagtalik pala ang babaeng ito sa iba nang hindi ko namamalayan. Naiintindihan mo ba ang sinusubukan kong sabihin? Hindi naman diborsyo ngayon, di ba? Hindi ang diborsyo ngayon. Iba naman, di ba? Sa panahong iyon, ng panahong iyon, ang diborsyo. Magagawa lang yan kapag kilala ang babae na huling may holotry o nakikiapid sa ibang tao, di ba? Kaya ang isang babaeng diborsihada rito ay hindi lang basta hindi magkasundo ang dalawang tao at alam mo, hindi sila magkatugma at mga bagay na tulad niyan, kundi ang isang babaeng diborsihada rito ay nangangahulugang isang taong nangalunya. Isang taong nangalunya, tama ba? Ang nangalunya at isang balo. Ang salitang balo ay salitang Hebreo na almana. Kaya ito ang apat na taong hindi maaaring pakasalan ng pari. Kung gayon, paano natin ito mauunawaan? At paano natin ito mailalapat sa atin? Si Maria ay magkakaroon ng asawang mananatili magpakailanman, hindi ba? Kaya ang kasal ay isang bagay na maaaring magpabago ng lubusan sa natitirang bahagi ng ating buhay, hindi ba? Ganap.
Makikita rin natin yan na nangyayari sa kasaysayan ng Biblia, hindi ba? Ang Jezebel, di ba? Nang si Jezebel ay kinuha bilang asawa, ang buong buhay ni Haring Ahab at hindi lamang si Ahab, kundi ang buong kasaysayan ng bansa ay nagbago, hindi ba? Kaya ang pagkakaroon ng babae o ang pag-aasawa ay isang bagay na maaaring magpabago ng lubusan sa nalalabi nating buhay. Sa makatuwid, ang mahigpit na tuntuning ito tungkol sa kasal ay ibinigay upang mapanatili ang kanilang katawan at ang kanilang lahi ay malinis at dalisay hanggat maaari. Gaya ng sinabi ko kanina, ang tungkulin ng isang pari ay ang mana sa pamamagitan ng lahing ito, sa pamamagitan ng dugong ito, tama ba? Kung si Aaron ang pari, ang anak ni Aaron ang magiging pari. Kaya, minsan lang ang kasal o minsan itong asawa ko, tama ba? Kapag nagawa ng mali ang kasal na ito, maapektuhan din ito ang iba pang mga inapo, hindi ba? Ibig kong sabihin, tingnan mo, kung may malinis na tubig, kung may magpatak ng maruming tubig o marumi, alam mo na, humigop o maruming tubig, isang patak, tama ba? Pagkatapos, mula noon, magiging marumi na ang natitirang bahagi ng tubig, di ba? Nadumisan na, marumi ito. Sa katulad na paraan, sinasabi ng Diyos na upang makapaglingkod sa akin bilang isang pari, kailangan mong panatilihin ang iyong lahi. Kailangan mong panatilihing malinis at dalisay ang iyong sarili. Malinis at dalisay hanggat maaari. Kaya hindi lang ito para kay Aaron, di ba? Dahil tayo rin ang mga taong tumatanggap ng pisikal at espiritual na ordinasyong ito. Tayo ang mga taong tinawag upang maging mga pare ng Diyos. Kaya naman, hinihiling sa atin ng Diyos na lumayo sa mga bagay na maaaring sumira o magparumi sa atin ng lubusan. Sa buhay mo, tingnan mo ang buhay mo at tumingin sa paligid mo. Anong mga bagay na maaaring magpabago sa iyo ng lubusan? Ano ang mga bagay na maaaring magparumi sa iyo o lubos kang sumira? At sinasabi ng Diyos na, ilayo mo ang mga bagay na yan, di ba? Maging alerto at mag-ingat sa mga bagay na ito, hindi ba? Huwag mo silang hayaan pumasok sa buhay mo. Sinabi ng Diyos kay Adan, tama ba? Huwag kang kakain mula sa puno ng pagkakilala ng mabuti at masama. Bakit? Dahil kaya siyang baguhin ng lubusan ito, hindi ba? Ang isang bagay na yon ay maaaring magpabago kung sino talaga si Adam, tama ba? Kaya nga sinabi ng Diyos, huwag kang kakain. Mag-ingat ka at huwag kumain. At nang kainin niya ito, ano ang nangyari? Nagbago na siya, di ba? Nasira siya, nadumisan siya. Kaya hinihiling ng Diyos, kung gusto mong maging, kung gusto mong manatili bilang mga inordenang tao, bilang aking pari, mag-inat ka sa mga bagay na ito na maaaring magpabago sa iyo ng lubusan, na maaaring magpasama sa iyo ng lubusan, na maaaring magparungis sa iyo ng lubusan. Hindi ang kasal ang tinutukoy ko. Hindi babae ang tinutukoy ko. Hindi naman mga babae ang tinutukoy ko ngayon, di ba? Iba ang tinutukoy ko, di ba? Sinasabi ng Diyos kung ito ay tama na maaaring magpabago sa iyo o maaaring sumalungat sa iyo ng lubusan, kung gayon ay maging mulat ka rito. Huwag kang lalapit ha. Huwag mong pakinggan ang mga tenga mo. Huwag mong ibigay ang puso mo, di ba? Huwag. Mag-inat ka ha. Iyan ang unang bagay at ang pagtatalaga na dapat pagdaanan ng pari. Kaya, mahal kong mga kapatid, sa ating buhay, kailangan din nating maging mulat sa mga bagay sa ating paligid na maaaring magpabago sa atin, na maaaring lubos tayong masira. At kung alam natin na ito na ang tamang lugar, dapat tayong maging mulat at hindi natin dapat ibigay ang ating mga tenga o puso, hindi natin dapat ibigay ang ating mga sarili sa mga bagay na ito. Kaya iyon ang unang bagay. At ang pangalawa ay, ritual ng paglilinis. Ritual ng paglilinis. Kaya mga numero 11, bersikulo 11 hanggang 13. Mga bilang 11, talata 11 hanggang 13. Nakasaad dito na ang sinumang humipo ng bangkay ng sinumang tao ay magiging marumi sa loob ng 7 araw. Sa ikapitong araw, lilinisin ng taong iyon ang kanyang sarili mula sa karumihan gamit ang tubig at saka siya magiging malinis.
Ngunit kung hindi niya lilinisin ang kanyang sarili sa ikapitong araw, hindi siya magiging malinis. Kaya sinasabi nito na ang paring humipo ng maruming bagay ay magiging marumi. Ang paring humipo ng maruming bagay ay magiging marumi. At ang halimbawa ng karumihang ito ay ang patay, ang bangkay, hindi ba? At ang maruming pari ay hindi maaaring maglingkod sa templo. Masasabi kong ang maruming pari ay hindi maaaring maglingkod para sa Diyos. Kaya nga, sinasabi ng Diyos na mag-ingat kayo sa mga bagay na ito. Sa makatuwid, gaya ng makikita natin sa banal na kasulatan, ang mga pari ay hindi pinapayagang dumalo sa libing ng mga tao. Hindi pinayagan ng mga pare. Hindi sila pinayagang maghawakan. Hindi sila pinayagang magsama kahit sa isang kwarto. Kaya hindi sila pinayagang dumalo sa libing ng mga tao. May ilang mga eksepsyon. Sa tingin ko, lahat ng detalye ay makikita mo mula sa ika-6 na aklat ng kasaysayan ng mga sinaunang si Rises at mula sa Biblia. Tama ba? Kaya lalaktawan ko na naro. Ngunit sa pangkalahatan, ang mga pari ay hindi pinapayagang dumalo sa libing. Gayunpaman, sa simbahan ngayon, sa simbahan ng tipan ng Panginoon, sa simbahan ng Piyonggangjol, ang pastor ang mangunguna sa libing, hindi ba? At mga matatanda na dumano at mamuno at tumulong sa serbisyo, tama ba? Mga tikon para buhati ng mga kabaong, di ba? Sa makatuwid, ang mga numerong ito, 11, 11 at 13, ay hindi maaaring ilapat sa atin sa pisikal na termino, tama ba? Kung gayon, walang Kristiyano, walang mananampalataya, at walang miyembro ng simbahan ang maaaring pumunta sa anumang libing ng mga miyembro ng simbahan, hindi ba? Kaya hindi ito tungkol sa pisikal na bagay. Ito ay dapat na isang espiritual na bagay. Ganito ang paliwanag ng kasaysayan ng Vedantiko. Ang kamatayan sa Biblia ay bunga ng tungkol sa kasalanan, hindi ba? Bunga ng kasalanan. Kaya ang paghawak sa patay ay nagpapahiwatig na ang pari ay nasangkot sa kasalanan, tama ba? Ang paghipo sa mga patay, ibig sabihin ay kahit papaano ay nasangkot sila sa pagkakasala, tama ba? Bagamat inaalis natin ng lubusan ang mga bagay na maaaring magparumi sa atin, tama ba? Paminsan-minsan ay nakakaharap natin. Isang pang-akit ng kasalanan, isang pang-akit ng iyong karumihan, hindi ba? Minsan gusto natin, ayaw natin, pero minsan natutukso tayong magkasala sa Diyos, di ba? Natutukso tayong gumawa ng isang bagay na ayaw ng Diyos na gawin natin, hindi ba? Kaya kahit na matapos nating alisin ang lahat ng mas malalaking bagay na ito, maaari pa rin tayong lubusang paghiwalayin ito. Ngunit nahaharap din tayo sa sandali ng tukso at pagkakasala. Kung sakaling mangyari ito, naglaan ng Diyos ng paraan ng paglilinis para sa saserdote, iyon ay ang paghahain ng walang dungis na pulang dumalagang baka. Kung titignan mo ang mga bilang 11, talata 2, ito ang tuntunin ng kautusan na iniutos ng Panginoon na sinasabi, salitain mo sa mga anak ni Israel na dalhin nila sa inyo. Isang pulang bakang walang kapintasan na walang kapintasan at hindi pa kailanman nalagyan ng pamato. Kaya nang kahit papaano ay naranasan ng pari ang sandaling ito at kahit papaano ay nahawakan ang bangkay, sinabi ng Diyos na ito ay, kung paano kalilinisin, magdala kayo ng isang pulang dumalagang baka na walang kapintasan. At bilang handog dahil sa kasalanan, bilang handog na susunugin, may ang mga paraang inilarawan sa Biblia at ipinaliwanag din ito ng maayos sa ika-6 na aklat. Kaya, iminumungkahi kong basahin mo ang libro upang maunawaan kung ano ang mga praktikal na paraan. Pero kahit hindi ko ipaliwanag ng buo, sigurado akong nakakabilib talaga ang pagkain mo nitong walang dungis na pulang high fare, di ba? Ipinapaalala nito sa atin ang ating Panginoong Hesukristo, hindi ba? Si Hesukristo na walang dumis, na walang kasalanan, na naghain para sa ating mga kasalanan, hindi ba? Kaya ito ang palatandaan ng pagiging sakripisyong pantubos ni Jesus para sa atin. Kaya ibig sabihin nito na sa ating pang-araw-araw na buhay, kailangan nating maghugas at kailangan nating linisin ang ating mga sarili sa pamamagitan ng dugo ni Hesukristo.
Upang makapaglingkod sa templo, maglingkod para sa Diyos. Pagdating sa paglilingkod para sa Diyos, paglilingkod sa templo, huwag lang isipin ang araw ng Panginoon, di ba? Huwag mong isipin ang tungkol sa pamumuno o panalangin at mga bagay na tulad niyan, di ba? Tayo ang templo ng Diyos, hindi ba? Ikaw at ako ay espiritual, templo ng Diyos. Kaya tungkol ito sa pang-araw-araw na buhay, di ba? Sa ating pang-araw-araw na buhay, paano tayo kikilos bilang isang pari? Paano tayo kikilos bilang mga taong itinalaga? Sinasabi ng Diyos na dahil patuloy nating mararanasan ang sandaling ito ng pang-akit at sandali ng kasalanan, sinasabi ng Diyos na sa pamamagitan ng walang dungis na pulang dumalagang baka na ito, malilinis ka. At kailangan kang linisin, kung hindi ay hindi ka makakalapit at makapaglingkod sa akin. At gaya ng sinasabi ko, ang walang dungis na pulang dumalagang baka ay nagpapahiwatig kay Heso Kristo na siyang nagliligtas sa atin. Kaya hindi lang tuwing linggo, kundi araw-araw, di ba? Araw-araw, bawat sandali, kung tayo ay magkasala o kung tayo ay nagkamali, tama ba? O kung makaharap tayo ng ilan sa mga tukso, kailangan nating umasa kay Jesu Kristo. Kailangan nating manalig kay Heso Kristo. At sa pamamagitan ng dugo ni Heso Kristo, kailangan tayong hugasan at linisin araw-araw, bawat sandali. Yan lamang ang paraan upang tayo ay manatili bilang mga taong itinalaga at bilang mga pari na patuloy na naglilingkod sa Diyos. At dalanin ko na sana, may panalangin tayo, di ba? Mayroon tayong panalangin. Mayroon tayong pangalang Heso Kristo, hindi ba? Kaya kapag dumating ang tuksong ito, kapag dumating ang pag-aalalang ito, kapag dumating ang anumang bagay na ito, manalangin tayo. Lumubod tayo at manalangin sa pangalan ni Heso Kristo. Na ang inyong mga kasalanan at ang aming mga kasalanan at ang aming mga pagkakamali, ang aming mga kasamaan, lahat ng mga bagay na ito ay maaaring nahugasan at maaaring linisin sa pamamagitan ng dugo ni Heso Kristo. Ikaw at ako ay maaaring manatili bilang mga pari ng Diyos araw-araw at magpakailanman. Amen? Amen. At pangatlo, ang huling gusto kong pag-usapan ay ang pagkain. Pagkain. Kung titignan mo ang Nehemia 7, talata 65, sinasabi nito at sinabi sa kanila ng gobernador na huwag silang kumain ng mga pinakabanal na bagay hanggang sa tumayo ang isang pari na may dalang rim at dalawang mim. Kaya itong kabanal-banalang bagay, kainin niyo ang kabanal-banalang bagay, hindi ba? Kumain ka mula sa mga kabanal-banalang bagay, tama ba? Kaya ang pagkain kinain ng pari o ang pagkain pinapayagang kainin ng pari ay tinatawag na makikita mo sa screen, tama ba? Ito ay kinatawag na kadse. Pasensya na, pasensya na. Kadse. Kadse ha, K-O-D-A-S-H. Kadse ha, K-O-D-A-S-H. Gaya ng nakikita mo ang kadse o kadash, tama ba? Dalawang beses na ginamit ang parehong mga salitang ito, tama ba? Ang ibig sabihin ng Kadesh ay Kadesh, tama ba? At Hukadashim, kaya may isa pang Kadash doon, tama ba? Kaya ang ibig sabihin ng Kadesh ay banal, tama ba? Kaya dalawang beses itong ginagamit. Kaya ang ibig sabihin nito ay banal ng mga kabanalan. Ang ibig sabihin nito ay pinakabanal. Ang pinag-uusapan ba natin ay ang lugar sa tolda ng pagpupulong? Na merong isang banal na lugar at ang kabanal-banalang lugar? O merong isang banal na lugar at ang kabanal-banalang lugar? Hindi. Pinag-uusapan natin ang pagkaing pinapayagang kainin ng pare, hindi ba? Ang pagkain mismo ay tinatawag na pinakabanal. Ang pagkain mismo ay tinatawag na kabanal-banalan, tama ba? Dapat kainin at kainin ng pare ang kabanal-banalan. Ang kabanal-banalal. Ibig bang sabihin nito ay dapat laging may pinakamahusay na kalidad ng pagkain ng pastor araw-araw sa bawat kainan? Kung oo, gugustuhin ko sana. Pero hindi naman, di ba? Hindi. Hindi. Ano ang ibig sabihin na ang pagkaing kinakain ng pare ay tinatawag na dakong kabanal-banalan?
ipinaliwanag din ng Diyos, balikan ko ulit ang tanong mamaya, mulit ipinaliwanag din ng Diyos ang mga pagkakataon kung kailan ang pinakabanal na pagkain. Hindi maaaring ubusin. Kaya, anong itinuturo ito? Ano itinuturo nito sa akin? Itinuturo nito sa atin na kumain man tayo o uminom, dapat tayong gumawa sa ikaluluwalhati ng Diyos. Dapat nating gawin ito para sa ikaluluwalhati ng Diyos. At ito ay isang buhay na dapat ipamuhay ng mga inordenang tao. Tama ba? Ang pangunahing puntong tinutukoy ko ay ang mga ordinadong tao, pari, lingkod ng Diyos ay hindi bagay tuwing linggo, hindi ba? Hindi naman yan. Minsan lang sa loob ng 7 araw, di ba? Hindi lang naman kapag nasa templo ka, sa simbahan, di ba? Ang araw-araw na bagay yan. Nung Lunes, nagising ka sa iyong kama, tama ba? Kayo ang maharlikang pagkakasaserdote ng Diyos? Kailangan mong mabuhay, kailangan nating mamuhay ayon sa pamumuhay ng mga inordinan tao. Iyan ay ang paghihiwalay mula sa mga bagay na maaaring lubos na sumira sa atin. At iyon ay para paghiwalayin tayo o kaya linisin ang ating mga sarili sa pamamagitan ng dugo ni Heso Kristo sa bawat pagkakataon. At iyon ay ang magkaroon ng dakong kabanal-banalan na ito sa ating panahon. Ibig sabihin, anuman ang ating gawin, kailangan nating gawin para sa ikaluluwalhati ng Panginoon. Kapag pumapasok ka sa trabaho, ginagawa natin ito para sa ikaluluwalhati ng Panginoon. Kapag kumakain ka, kapag nakikipagkita tayo sa mga kaibigan, kapag nag-ehersisyo tayo, kapag naglilinis ka ng bahay, kapag nagmamaneho ka, lahat ay dapat para sa kaluwalhatian ng Diyos. Kapag ginawa natin ito, kikilalanin tayo ng Diyos. Kinakain mo ang kabanal-banalan, hindi ba? Gaya ng ipinaliwanag ko, gaya ng iniutos ko sa iyo, di ba? Pero halimbawa, kung tayo ay kumakain, kung tayo ay natutulog, kung tayo ay gumagawa ng mga bagay-bagay, ngunit para sa ating sariling kapakanan, ngunit para sa, alam mo, hindi para sa kaluwalhasyan ng Diyos, iyan ang ating dinudungisan. Tama ba? Isinasapanganib natin ang paraan at plano ng Diyos. Hindi natin kinakain ng banal. Ng mga banal. Kaya, gaya ng sabi ko, iniisip natin na hanggat mahusay tayo sa simbahan, natutupad natin ang ating tungkulin, tama ba? Ngunit sinasabi sa atin ng Diyos na yon na hinahanap niya tayo. Ang hinahanap niya sa atin ay hindi yung taong madaling lang sa simbahan o tuwing linggo, kundi yung taong banal. Yung makadiyos sa buong buhay niya, sa pang-araw-araw niyang buhay, di ba? Kaya, mahal kong mga kapatid, tayo'y maging mga banal na taong ito. Maging mga banal na pari tayo. Tayo'y maging mga makadiyos na pari sa harap ng Diyos upang tayo ay makapaglingkod sa Kanya at tunay na maging Kanyang maharlikang pagkasaserdote. Bilang pangwakas, bilang konklusyon na yung araw, ay pasensya na, ang ordinasyon bilang pari ang pagkain. 1 Corinto 10, versikulo 31. Ang konklusyon para sa araw na ito ay, paano tayo malilinis kung gayon? Paano tayo malilinis? Siyempre, sa pamamagitan ng dugo ni Heso Kristo, di ba? Pero tingnan natin ang Bibliang ito. Levitico 22, versikulo 6. Levitico 22, versikulo 6. Nakasaad dyan na ang sinumang humipo ng alinman sa mga iyon ay ituturing na marumi hanggang sa hapon. At hindi siya kakain ng mga banal na handog maliban kung naliligo niya ang kanyang katawan sa tubig. Tama? Ang mga humipo ng maruruming bagay ay magiging marumi maliban na lang kung maliligo sila. Tama ba? Sa tubig. Tama? Kaya kung hugasan natin ang ating mga sarili sa tubig, tama ba? Pagkatapos ay sasabihin ng Diyos, sige, ikaw ay nalinis na. Okay, nalinis ka na. Okay, na-clear ka na. Kung dayon, ano ang tubig na ito? Ano ang tubig na ito? Mga taga-Efeso 5, talata 26. Mga taga-Efeso 5, talata 26. Maaari ba natin itong basahin ng sabay-sabay? Mababasa mo ba ito? Subukan ko lang palakihin. Hindi kung palalakihin ko ito, hindi mo makikita lahat. Kaya naman, Efeso 5, talata 26. Kung mayroon kang Biblia, pakibuksan ito at basahin natin ito ng sabay-sabay. Mga taga-Efeso 5, talata 26. Handa na? Simulan.
upang kanyang mapabanal siya na nilinis niya siya sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig. Ano ang tubig? Ang salita ng Diyos ang tubig na naglilinis sa atin, hindi ba? Kaya paano tayo malilinis? Paano tayo magiging malinis? Paano tayo magiging makadiyos muli? Paano tayo magiging handa sa paglilingkod sa Diyos? Sabi ng Diyos sa pamamagitan ng dalisay. Salita ng Diyos. Mga minamahal kong kapatid, naniniwala akong pinagpala tayo dahil ibinigay sa atin ang dalisay na salitang ito ng Diyos. Iyan ang Biblia. Iyan ay si Hesus Kristo. At sa tulong ng kasaysayan ng mga demonyo at ng mga dahilan, mas mauunawaan natin ang Biblia. Mas mauunawaan natin ang salita ng Diyos, hindi ba? At sa pamamagitan ng pag-unawa sa salita ng Diyos, natitiyak kong ikaw at ako, bilang isang pari, ay nililinis tayo at handa nang maglingkod sa Kanya. Handa na tayong lumapit sa Kanya, salubungin siya, at maglingkod sa Kanyang harapan. Kaya kung ikaw ay sa mahirap na panahon o kung sa tingin mo ay nadumisan ka na o kung ikaw, alam mo na, ay napapaligiran ng lahat ng mga paghihirap na ito, tandaan mo sana, di ba? At kung sa tingin mo ay hindi ka karapat-dapat na maglingkod sa Kanya, tandaan mo sana yan. Maaari tayong malinis, maaari tayong mahugasan ng salita ng Diyos. Ganito rin ang sinasabi sa awit 119, talata 9. Awit 119, talata 9. Paano mapapanatiling malinis ng isang binata ang kanyang lakad? Sa pamamagitan ng pagtupad nito ayon sa iyong salita. Mahal kong mga kapatid, tuparin natin ang iyong pangako. Sundin natin ang kanyang salita. Ilagay natin sila sa ating puso. Isama natin sila sa ating pang-araw-araw na buhay. Kaya't ang buhay mo at ang buhay ko ay maaaring maging banal, malinis at dalisay. Na ikaw at ako ay tunay na makilala ng ating Ama. Ang Diyos bilang dalisay na pari, ang tunay na pari na makapaglilingkod sa Kanya at siyang tumutupad sa Kanyang plano at kalooban sa lupa. Amen. Amen.